Para kanino nga ba ang RA 9710 o ang Magna Carta of Women? Para sa bawat nanay na nawalan ng kalayaang pumili ng kanilang mapapangasawa, na walang boses sa pamamahala sa tahanan, na hindi binibigyan ng pagkakataon na magdesisyon para sa pamilya. Para sa iyo ang batas na ito. Para sa bawat ate na nakaranas ng diskriminasyon sa edukasyon, sa trabaho, sa media at sa pelikula. Para sa iyo ang batas na ito. Para sa bawat manggagawang Pilipina na pinagsasabay ang pagtatrabaho at pagiging ina, na walang oportunidad na tumaas ang sahod at posisyon, na nais maging bahagi ng militar at kapulisan. Para sa iyo ang batas na ito. Para sa bawat batang babae na kulang sa nutrisyon, na nakakaranas ng diskriminasyon sa kalusugan, na hindi binibigyan ng patas na oportunidad sa edukasyon at pagsasanay, para sa iyo ang batas na ito. Para sa bawat wana na nakaranas ng karahasan at sexual na pagsasamantala, para sa iyo ang batas na ito. Para sa bawat kababaihan na nasa laylayan ng lipunan, na walang proteksyon sa panahon ng sakuna at kalamidad, na walang pantay na karapatan sa pagmamay-ari ng lupa, na nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kanyang etnisidad, edad, kahirapan o reliyon. Para sa iyo ang batas na ito. Para sa mga huwag na handang kilalanin ang karapatan ng mga kababaihan bilang isang karapatang pantao at nais maging kaisa sa pagsasakatuparan nito. Para sa iyo ang batas na ito. Para sa pamahalaan na inatasan na maging pangunahing tagapagpatupad nito at tiyakin ang makabuluhang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan, para sa iyo ang batas na ito. At para sa Pilipinas na tuluyang wakasan ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihang Pilipino. Para sa atin ang batas na ito.